Magandang hapon, Leia. Ano na ba ang resulta ng partial na investigation ng PNP? Kasi kanina, meron nang sinasabi si Senate President Alan Peter Cayetano na itinext sa kanya ni DILG Secretary John Vic Remulla na resulta ng investigasyon. Tama ka dyan, June, mayroon, kinumpirma na nga ng Philippine National Police na mayroon silang na-aresto na isa na nakita doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. At June, ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon ng Philippine National Police kung saan ang itinalag ay ang Criminal Investigation and Detection Group at ang Pasay Police bilang territorial unit dyan sa Pasay, kung ano ang nangyari dyan mismo sa loob ng Senado noong nagkaputukan at kung sino-sino ang nagpaputok ng baril. Habang yun namang mga CCTV footages, June, ay ang PNP Anti-Cybercrime Group ang naatasan na mag-review nito. Sa pag-iimbestiga po na ito, tinap niya yung CIDG at Pasay City PNP bilang mga units na magsasagawa ng investigation. Kasama na rin dyan, ma'am, yung pag-preserve ng CCTV footages na kung saan ito ay para for preservation. Walang sasantuhin ng Philippine National Police sa investigasyon sa nangyaring gulo sa loob ng Senado kagabi. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tumanyo, kasama sa iimbestigahan ay kung sino ang unang nagpaputok ng baril. May 3 institutional units na nagpo-provide ng security sa loob ng Senado. Ito po yung OSAA, PSPG at saka Marines po. Sinabi ni Brigadier General Tumanyo na isa sa ilalim sa paraffin test ang lahat ng security forces na nasa Senado kagabi. Based doon sa initial investigations natin, ay nag-return fire din po yung mga taga-OSAA. At kaya sinasabi nga po natin, makaraan po na lumabas today yung mga paraffin exam na ginagawa at saka yung mga forensic na ginawa po ng FG, makikita po natin kung kanino pong firearms yung magmamatch yung mga nasabi po na spent shells na nakuha po dyan. Maging ang trajectory ng bala ay kasama sa binubusisi ng mga investigador ng PNP. Initially, kausap po natin yung mga taga-Soko, nagtataka po sila, sapagkat yung mga trajectory na makikita po ninyo sa larawan ay masyado pong mataas o pataas po siya. Kaya yung within the day po o half day lang po, malalaman na po natin kung ang trajectory nanggaling po sa labas o nanggaling po sa loob. Aalamin din ang pambansang pulisya kung ano ang naging papel ng naarestong umano'y volunteer ng National Bureau of Investigation na nakuna ng magazine at mga bala ng M16 rifle. Siya ngayon ay i-inquest, sasampahan ng kaso ng Pasay City PNP nang hindi bababa sa 5 kaso. Ito po yung illegal possession of ammunitions, yung 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault, tsaka tinitignan po yung possible violation ng security regulations ng Senado. Base sa inisyal na investigasyon ng PNP, mataas na kalibre ng baril ang ginamit sa nangyaring putukan sa Senado. Ito'y batay na rin sa mga basyo ng bala na nakuha sa pinangyarihan ng insidente. Malino po yung instructions ni Chief PNP kagabi na kaagad na pinapunta yung ating EOD K9 unit para magbigay ng tinatawag natin ng paneling o security sa physical building. At sa kanila pong pagpapaneling, may mga pieces of evidence po sila na nakuha at katulad po ng mga spent shells, ng mga magazines at mga personal belongings. And then ito pong mga nakuha na mga pieces of evidence ay tinan over sa SOCO for preservation and further investigation. Samantala, nakalabas na ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa kaninang madaling araw, May 14. Sa impormasyong nakuha ng UNTV, nakita umanong lumabas ng Room 518 si Senator Bato patungo sa fire exit hanggang sa basement parking ng Senado at saka sumakay sa isang SUV. Hindi naman ito kinumpirma ng PNP at sa halip ay inatasan ang PSPG na mag-report sa OSAA hinggil dito. Sa ngayon po ay may top level na meeting na nangyayari dahil hindi po personal na makakausap ni Chief PNP yung director ng PSPG. Binigyan atas niya agad ito na mag-report immediately sa OSAA at i-confirm kung totoo o hindi.
June, matatandaan nga na noong Lunes, May 11, ay tinangkang arestuhin ng NBI itong si Senator Ronald Bato de la Rosa kasabay ng muling paglutang nito sa Senado matapos ang 6 na buwan na hindi pagdalo sa mga sesyon at pag-absent sa kanyang trabaho. At itinuturing kasi ito na co-conspirator ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity for Murder dahil sa war on drugs ng pamahalaan. June? O Lea, meron ka bang detalye kung paano nakalabas si Senator Bato doon sa premises ng ng Senado? Kasi kanina sa press con ni Senate President Alan Peter Cayetano, may nagtatanong doon na kasaba daw ba sabay ba silang umalis ni Senator Robin Padilla? Paano ba 'yon nangyari diyan, Lea? Meron ka bang detalye diyan? Meron tayong may nagbigay sa atin na source June, may nakuha tayong detalye kung paano nakalabas ng Senate premises itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Medyo basahin ko lang at baka magkamali ako doon sa mga oras. 1:20 ng umaga, June, nakita na pumasok itong si Senator Robin Padilla sa opisina ni Senator Bato at nagtagal ito ng halos 20 minuto. 1:57 AM naman ang pumasok si Major General Mau Aplasca sa opisina ni Bato hanggang 2:20 ng umaga. Pagkatapos niyan, June, si Colonel Asnadi naman, ang hepe ng BIPD, ay nakita sa harapan ng elevator dyan sa 5th floor at kumuha siya ng guidance kaya Major General Aplasca at sinabi umano ni Major General Aplasca na magpapahinga na si Senator Bato. 2:30 AM nang makitang lumabas ng room 518 si Senator Bato at nagpaalam pa ito sa kanyang 2 police escort na magtutungo lamang siya sa restroom. Subalit, nakita umano itong dumiretso sa fire exit pababa sa basement parking at saka sumakay sa isang SUV. Tinangkapat daw harangin ng 2 USAA personnel ang SUV palabas ng Senate premises, subalit nabigo sila. Yung SUV binabanggit June ay isang Fortuner. Maraming salamat, Lea Ilagan.